Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2476-2480. Ang pamilya G ay may malalim na tubig. Dahan-daang naglakad si Yang Yian sa gilid at nakita ang pinto ng isang lihim na silid sa alaala ni Zuo Yi. Ito ay kung saan ang Palace Master ng Red Leaf Fairy Palace ay nag-iisa. Hindi niya pinansin ang 18 nakakalat na immortal na Nalasan ni Shaolan. Hindi niya dapat kailangan pang makita ang mga ito. Ang kapalaran ng 18 nakakalat na immortal ay tiyak na magiging isang dead end. Ito. Ilang oras lang bago sila nawala. Ngayon lamang ang Palace Master ng Fairy Palace ang kailangan niyang patayin. Para kay Yang Yian, ang Palace Master ng Fairy Palace, na hindi pa niya nakikilala, ay isang banta. Malaki ang posibilidad na ang Palace Master ng Red Leaf Fairy Palace ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari sa labas. Siya ay nasa pag-iisa. Pagkalapit ni Yang Yian, naramdaman niya ang pagbabago-bago ng mana sa pintong bato. Ito ay isang paghihigpit, at ang paghihigpit na ito ay puno ng mga masasamang espiritu, na napakakapal. Ito ay katulad ng aura noong si Luoyang ay naging demonyo, ngunit ito ay mas seryoso kaysa sa pagbabagong anyo ni Luoyang bilang isang demonyo. Sa pagsasalita tungkol kay Luoyang, matagal na siyang hindi nakita ni Yang Yian. Nang salakayin nila ang ilang malalaking puwersa, nanatili si Luoyang sa Yunmen para umatras. Gustong tawagan ng pangalawang senior brother Xing Chenzi si Luoyang, ngunit hindi siya hinayaan ni Yang Yian na abalahin. Hanggang ngayon, nasa retreat pa rin si Luoyang. Naniniwala si Yang Yian na sa susunod na paglabas ni Luoyang mula sa retreat, ang kanyang cultivation level ay aabot na sa napakataas na antas, at tiyak na siya ay magiging isang high level na enlightenment. Siyempre, ang dahilan kung bakit niya naisip si Luoyang sa sandaling ito ay dahil ang sama ng loob at masasamang espiritu ay nagmumula sa pintuan ng lihim na silid sa kanyang harapan, na 100 beses na mas seryoso kaysa kay Luoyang sa simula. Tungkol sa sitwasyong ito, naging maingat at alerto si Yang Yian. Ang una niyang naisip ay kung ang nakakalat na immortal sa lihim na silid na ito ay isa ring transformed demon god. Ngunit pagkatapos ay tinanggihan ni Yang Yian ang kanyang ideya, dahil ito ay isang nakakalat na immortal. Kahit na ang aura ay medyo katulad ng kay Luoyang sa simula, tiyak na mayroong isang puwang. Sa tingin ko hindi siya isang ordinaryong tao. Upang maging tumpak, siya ay isang malakas na nakakalat na immortal na nagsimula sa isang masamang landas at nagsagawa ng masasamang kasanayan at masasamang pamamaraan. Kung tungkol sa kung anong antas ng cultivation ang naabot niya, hindi alam ni Yang Yiu, ngunit sa paghusga mula sa kanyang katayuan, tiyak na hindi ito mababa, at maaaring siya ay isang Sanxian Chanzen sa antas ng Tanggu Nine Heavens. Pero kahit ganoon ang nangyari, wala siyang pakialam. Nakapatay na siya ng 3 master sa antas ng Chanzen, kaya may pakialam pa ba siya sa isang Sanxian Chanzen? Siyempre, ito ang lahat ng kanyang mga hula. Ang pinakamataas na antas ng Sanxian cultivation na lumitaw dito ay katumbas ng Tanggu Seven Heavens. Kahit na ang Red Leaf Fairy Palace Master na hindi pa lumilitaw ay isang malakas na tao, tinatansya na ang kanyang antas ay limitado, higit sa 8 antas. Ang 9 na antas. Naisip niya na ang posibilidad ng 8 antas ay napakataas. Sanxian man ito o immortal, magiging mahirap na sumulong ng isang hakbang pagkatapos ng antas ng Tanggu. Huminga ng malalim si Yang Yiu at tumingin sa pintuan ng sekretong silid at sinabi sa sarili, engkanto ka man, demonyo, o multo, para lang sa mga karumaldumal na krimen na ginawa dito, ngayon ay paliparin ko ang iyong kaluluwa. Palayo at kumawala sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos noon, biglang sinuntok ni Yang Yiu ang batong pinto ng sekretong silid, at ang 10 kulay na liwanag ay nagniningning, na nagpapaliwanag sa buong espasyo. Pinakilos niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng daw sa walang kamatayang kristal sa kanyang katawan. Boom! Sa isang suntok, naroon ang lakas ng kulog at kidlat. Ang lihim na silid na gawa sa bato ay napunit. Bastos! Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw, halatang nagmumula sa loob ng pintong bato. Tumayo si Yang Yiu at pinaikit ang kanyang mga mata. Alam niyang ang suntok na ito sa wakas ay naalarma sa liblib na pinuno ng palasyo. Base sa galit na boses, tila wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas. Sa susunod na sandali, isang flash ng dugo ang lumitaw, at isang pulang buhok na matandang lalaki ang lumitaw sa paningin ni Yang Yiu. Mukha siyang payat, parang matandang mami, pero namumula ang mga mata niya, kakaiba. Isa nga siyang Sanxian, ngunit hindi siya isang ordinaryong Sanxian. Sa paghusga sa kanyang aura, siya ay isang Sanxian na nakarating sa rurok ng 8 langit at hindi pa nakapasok sa 9 na langit. Walang duda na ang taong ito ay si Yuling Xiang, ang pinuno ng palasyo ng Hongai Fairy Palace sa alaala ni Zuo Yi. Sa sandaling lumabas si Yuling Xiang, tumingin siya at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Nalaman niyang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay sumisigaw sa sakit, at ang kanilang mga aura ay hindi matatag. Ito ay halatang hindi sila makakaligtas. Ang tanging lumabas sa harapan niya ay ang maputing buhok na binata. Halatang obra maestra ito ng maputing buhok na binata. Alam ito ni Yuling Xiang nang hindi nagtatanong.
Lahat ng nasa labas ng palasyo sa ilalim ng lupa ay pinatay ng taong ito. Kaharap ang maputing buhok na binata, hindi siya makita ni Yuling Xiang. Siya agad naging maingat. Siya mismo ay isang malakas na tao na isang hakbang ang layo mula sa Sanxian Chanzhen, ngunit hindi niya makita ang puting buhok na binata. Ito ay medyo kakaiba. Siya dapat ay isang napakalakas na tao. Sino si Dao Yu? Sinaktan ba ng Hanggai Palace ko si Dao Yu? Gustong alamin ni Yuling Xiang ang background ni Yang Yiyo. Yang Yiyo, ang master ng Yunmen sa mundo ng engkanto. Ibinigay ni Yang Yiyo ang kanyang pangalan ng walang anumang paghinto, at pagkatapos ay sinabi, kung may sama ng loob, mahalaga ba ito? Tanong niya. Natigilan si Yuling Xiang. Galing talaga siya sa mundo ng mga engkanto, pero hindi pa niya ito narinig. Siya ay nakarinig ng ilang transcendent na puwersa sa mundo ng engkanto, ngunit hindi kailanman narinig ang tungkol kay Yunmen. Tulad ng itinanong ng kabilang partido, oo, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay natuklasan ng kabilang partido ang gamot ng tao dito, at ang sitwasyon ay isang buhay at kamatayang pakikibaka. Ang katotohanan na siya ay nagsagawa ng masasamang kasanayan upang linangin ang masamang gamot ay hindi dapat ikalat. Kapag ito ay kumalat sa labas, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Kaya't may isang paraan na lang ngayon, iyon ay, patayin ang taong ito na pinangalanang Yang Yiyo sa lahat ng paraan, upang siya ay maging ligtas. Dao Yu, hindi ka dapat pumunta sa Hanggai Palace, at hindi mo dapat pinatay ang mga tao ko, kaya wala akong choice kundi paalisin ka. Bumagsak ang masamang boses ni Yuling Xiang, at ang kanyang buong katawan ay kumislap ng dugo at nawala sa isang iglap. Si Yang Yiyo ay nagbabantay sa simula, ngunit nang mawala si Yuling Xiang, biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula noong nilinang niya ang 10 malalaking buto ng Dao, walang buhay na nilalang sa mundo na hindi niya maramdaman. Ngunit ngayon ay nalaman niyang hindi niya maramdaman ang hininga ni Yuling Xiang. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos na linangin ang 10 malalaking buto ng Dao. Sinasabing siya ang may pundasyon ng 10 malalaking buto ng Dao sa mundo, at walang enerhiya na hindi niya maramdaman, kahit ang paraan ng pagtatago ng Snowcat ay hindi makatakas sa kanyang sentido. Ngunit ngayon ay nakaharap sa masamang Yuling Xiang na ito, hindi siya makakaramdam ng kahit anong hininga. Parang nawala talaga siya out of thin air. Alam ni Yang Yiyo na ang masasamang si Yuling Xiang ay tiyak na may kapangyarihan na lumampas sa 10 mahusay na enerhiya sa mundo, kaya't hindi siya nakakaramdam ng anumang hininga matapos mawala ang kabilang partido. Bilang tugon dito, hindi nag-atubili si Yang Yiyan na buhayin ang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng Dao sa kanyang katawan, na kumalat sa buong katawan niya. Dahil hindi niya ito maramdaman, hindi niya ito maramdaman. Kailangan lang niyang gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pagtatanggol. Ang kapangyarihan ng kanyang 10 dakilang buto ng Dao ay hindi vegetarian. Ang kapangyarihan ng 10 dakilang katangian sa pagitan ng langit at lupa, ang kapangyarihang nabuo ng 10 dakilang batas, naniniwala siya na kahit ang mga Diyos at demonyo sa mundo ng mga engkanto ay maaaring hindi masira ang kanyang depensa. Boom! Isang dagandong ang umalingaw sa likuran niya, at nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit, wala man lang nasugatan. Ang bilis talaga, sayang hindi mo masisira ang depensa ko. Kahit na tumayo ako at hayaan kang saktan ako, wala kang magagawa sa akin. Kinausap ni Yang Yiyan ang kanyang sarili nang may walang katapusang kumpiyansa. Haha, hindi naman siguro. Sa susunod na sandali, ang malamig na tawa ni Yuling Xiang ay tumunog. Kulang pa, pero puno ng malamig na ngiti. Natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya ang malamig na boses na ito. Hindi lamang siya ay hindi nag-aalala, ngunit siya ay puno ng mga inaasahan. Ang kanyang 10 dakilang buto ng Dao ay halos hindi magagapi sa kasalukuyan, na isang magandang bagay, ngunit sa isang kahulugan ito ay isa ring masamang bagay. Walang perpektong kapangyarihan sa mundo. Masasabi lamang na hindi siya nakatagpo ng isang tiyak na kapangyarihan na maaaring magdulot ng pinsala sa kanya. Kung meron man, sana ay mailantad niya ito ng mas maaga, para ma-improve niya ito sa lalong madaling panahon. Hindi bababasa. Pagbutihin ito bago siya umakyat sa langit. Sa totoo lang, ito man ay ang kasalukuyang nakakalat na walang kamatayang espasyo o ang mundo ng engkanto, hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang mga problema. Ang tanging inaalala lang niya ay ang makalangit na daan na tatahakin niya makalipas ang 3,000 taon, kahit papaano ay humanga siya. Dahil ito ay hindi kilala. Kung siya ay may mga pakinabang at disadvantages, o ang mga pakinabang at disadvantages ng kanyang kapangyarihan, inaasahan niyang ilantad ang mga ito bago umakyat sa langit. Kaya nagsimulang umasa si Yang Yiyo sa mga salita ni Yuling Xiang. Umupo siya ng may pagtatanggol, hindi umiwas, at nakatayo doon habang naghihintay na tamaan siya ni Yuling Xiang. Gusto kong makita kung ano ang ibig sabihin ng kabilang partido. Nakaramdam nga siya ng bakas ng panganib mula kay Yuling Xiang, ngunit iyon lang. Sa gusto mo. Narinig ang boses ni Yuling Xiang. Sa susunod na sandali ay nakita ni Yang Yiyo ang isang malalim na pulang ambon ng dugo na lumitaw sa kanyang paligid, at ito ay pumulupot sa kanyang katawan sa isang iglap. Zizizi. Mabuting tao, talagang nagulat si Yang Yiyo. May sizzling sound sa katawan niya, parang chemical reaction, more like sulfuric acid corrosion.
Ang 10 binhi ng kapangyarihan ng Dao na dati niyang ipinagmamalaki ay nagsimulang masira sa ilalim ng ambon ng dugo. Bagamat maliit ang kaagnasan sa kanya, masasabing baliwala ito. Gayunpaman, nagdulot ito ng banta sa kanyang 10 binhi ng kapangyarihan ng Dao. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon mula noong nilinang niya ang 10 binhi ng Dao. Ang ambon ng dugo ni Yu Lingxiang ay kakaiba. Hinayaan ni Yang Yiyo na dumagdag ang ambon ng dugo sa kanyang katawan at sinira ang 10 Dao Seeds ng power defense sa kanyang katawan. Sinimulan niyang pag-aralan kung anong klaseng kapangyarihan ang mga blood mist na ito. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay natagpuan ni Yang Yiyo ang dahilan. Ito ay ang pinagsamang kapangyarihan ng masasamang espiritu at sama ng loob, isang uri ng kapangyarihan ng mutation. Ito ang kapangyarihan ng pagbabago pagkatapos ng pagiging lubhang makapangyarihan. Ito ay, sa katunayan ay wala na sa loob ng 10 katangian ng langit at lupa. Ito ang pinakain na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng sama ng loob. Ito ay hindi isang tunay na kapangyarihan, ngunit isang kapangyarihan na katulad ng panloob na demonyo, o isang kapangyarihan tulad ng pananampalataya. Hindi nakapagtataka na maaari nitong sirain ang kanyang mga binhi ng kapangyarihan ng Dao. Sa kasamaang palad, ito ay nagkaroon ng kaunting epekto sa kanya. Siyempre, naisip ni Yang Yiyan na kung ang ganitong uri ng kapangyarihan ay magiging sapat na malakas, tiyak na magdulot ito ng malaking banta sa kanya, kaya itinala niya ito sa kanyang puso at dapat mag-ingat kapag nakatagpo ng katulad na kapangyarihan sa hinaharap. Pagkatapos, sa pag-aaral nito, napagtanto niyang walang magawa sa kanya ang ambon ng dugo. Aabutin ng libu-libong taon upang masira ang kanyang pagtatanggol sa kapangyarihan ng binhi ng tao sa bilis na ito, at iyon ay wala ang kanyang pagtutol. Nawalan siya ng pasensya. At sinabing, Shaolan, kumilos ka. Totoong hindi niya maramdaman ang bakas ni Yu Lingxiang sa ngayon, ngunit tiyak na mapipilitan siyang palabasan ng laso na gas ni Shaolan. Siyempre, kung talagang gumugol siya ng oras, mahahanap niya si Yu Lingxiang, ngunit hindi na kailangan. Gusto lang niyang pag-aralan ng masamang kapangyarihan sa Yu Lingxiang. Ngayong alam na niya ito, oras na para ipadala si Yu Lingxiang sa kanyang paglalakbay. Sa susunod na sandali, malakas ang Asher aura sa paligid niya, at umalangaw ang mga hiyawan ni Yu Lingxiang. Mahigit 10 metro ang tunog nito sa likuran niya. Kumilos si Shaolan, at ang epekto ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Sa isang kisap mata, si Yu Lingxiang ay ganap na nabalot ng laso na gas ni Shaolan at nahulog sa lupa. Nagulat si Yang Yiyan, at ang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng Dao ay na-activate, at agad na nawala ang ambon ng dugo sa kanyang katawan. Hakbang-hakbang patungo kay Yu Lingxiang, itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang kamay at 10 kulay ng liwanag ang lumiwanag, at papatayin na sana niya si Yu Lingxiang na nalason ni Shaolan. Gayunpaman, ibinuko ni Yu Lingxiang ang kanyang bibig para humingi ng awa, huwag. Huwag. Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Ji. Hindi mo kayang tiisin ang lakas ng pamilya Ji. Sasampalin ni Yang Yiyan ng isang palad si Yu Lingxiang hanggang mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na isasama ni Yu Lingxiang ang pamilya Ji kapag binuka niya ang kanyang bibig. Dahil dito huminto ang isang kamay niya sa hangin, at huminga siya ng malalim at sinabing, sabi mo galing ka sa pamilya Ji. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Nandito ka para linangin ang masamang pulang leaf blood lotus na may buhay ng isang mortal. Ang kasalanan mo ay hindi mapapatawad. Gusto mong isama ang pamilya Ji kapag malapit ka ng mamatay. Para sabihin sa iyo ang totoo, pamilya ko ang mundo ng Jiska. Kung nalaman ko ang iyong masasamang gawa, namatay ka na sana ng 10,000 beses, Hehe, Yang Yiyan, masyadong simple ang iniisip mo. Sa tingin mo ba napakaranggal ng pamilya Ji? Napangisi si Yu Lingxiang sa makamandag na gas ni Shaolan. Sa oras na ito, biglang tumalon ang puso ni Yang Yiyan. Malinaw na ang mga salita ni Yu Lingxiang ay puno ng impormasyon, at ito ay impormasyon na hindi mapaghihiwalay sa pamilya Ji. Sinabi niya sa isang malalim na tinig, sabihin mo sa akin ng malinaw, kung hindi, hindi kita papatayin, ngunit tiyak na pipilitin kitang mabuhay ngunit hindi mamatay. Ang pamilyang Ji ay ang pamilya ng maliit na nakatatandang kapatid na babae. Parang napakalalim ng tubig ng pamilya Ji. Para sa kapakanan ng maliit na nakatatandang kapatid na babae, dapat niyang maunawaan ito ng malinaw. Kabanata 2477 maaaring nasa panganib ang junior sister. Masama ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid, ang pamilyang Ji kung nasaan si junior sister, ay tinawag na unang pamilya sa mundo ng mga engkanto, at kinokontrol ang buong espasyo ng Sansian kasama ang isang pamilya, dahil ang pamilya Ji ay may ilang lihim na pamamaraan na maaaring magpalampas sa Sansian sa kapigatian. Ang tagumpay dito ay nangangahulugan na ang 12 kapigatian ng Sansian ay ganap na nalampasan. Maging ang kakayahan ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi na maging isang 12 kapigatian na Sansian ay nauugnay sa pamilya Ji. Lahat ng nakita niya sa harap niya ay may kaugnayan sa pagpapabuti ng paglilinang ng Sansian at sa makalangit na kapigatian ng Sansian. Mula sa alaala ni Zuoye, ang ubod ng nakita ni Yang Yiyan ay ang makalangit na kapigatian ng Sansian.
Nilinang ng mga sansiyan na ito ang Red Leaf Blood Lotus at nagsagawa ng masasamang kasanayan upang malimpasan ang makalangit na kapigatian ng sansiyan, at kitang-kita ang epekto. Ang paglitaw ng higit sa 10-12 kapighatiang sanctions dito ay ang pinakamahusay na patunay. Sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Yuling Xiang, biglang tumibok ang puso ni Yang Yian. Sana mali ang iniisip ko. Pero, mali ba talaga? Mula sa mga salita ni Yuling Xiang, narinig ni Yang Yian ang ilang kahulugan, tila ito ang kaso. Sabihin. Muling sabi ni Yang Yian sa malalim na boses. Hehe, nanginginig ang buong katawan ni Yuling Xiang, nabaluktot ang kanyang mukha, at halata na ang laso ni Xiaolan ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pagkaraan ng isang paghinto, sinabi ni Yuling Xiang, para sabihin sa iyo ang totoo, nasa likod ko ang pamilya Ji, kaya hindi mo ako maaaring patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Ji. Bang! Itinaas ni Yang Yiu ang kanyang kamay at hinampas si Yuling Xiang, dahilan para mapasigaw si Yuling Xiang. Malapit ka nang mamatay, at inilalagay mo pa rin sa panganib ako. Anong pamilyang Ji ang sinasabi mo? Gagawin ba ng pamilya Ji ang gayong walang pusong bagay? Sinumpa ni Yang Yiu si Xiaolan sa dilim at sinabi, Xiaolan, dagdagan mo ang lason. Kaagad, ang buong katawan ni Yuling Xiang ay nagningning ng asul na liwanag, at siya ay sumigaw. Hindi. Tumigil ka. Iligtas mo ang buhay ko, nagkamali ako. Si Yuling Xiang ay patuloy na sumisigaw. Sa totoo lang, wala akong pasensya, malungkot na sabi ni Yang Yiu. Kung hindi niya natuklasan na may paghihigpit sa kaluluwa ni Yuling Xiang, at kung sa pilitan niyang hahanapin ang kanyang kaluluwa, ang paghihigpit ay magiging aktibo at mawawala, matagal na niyang hinanap ang kanyang kaluluwa. Si Yuling Xiang ay masunurin na ngayon. Sa ilalim ng nangingibabaw na laso ni Xiaolan, hindi siya makatagal. Sabi niya, nasa likod ako ng pangalawang branch ng pamilya Ji. Sa susunod na kalahating oras, ipinapaliwanag ni Yuling Xiang ang kanyang relasyon sa pamilya Ji. Pagkatapos makinig, lalong yumigting ang mga kilay ni Yang Yiu. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng nakababatang kapatid na babae, dahil sa kwento ni Yuling Xiang, ang malaking pamilyang Ji ay talagang napakagulo at magulo. Ang pinakamakapangyarihan sa buong pamilyang Ji ay may 3 sangay, na matatagpuan sa 3 direksyon ng nakakalat na walang kamatayang espasyo. Ang unang sangay ay ang sangay ng nakababatang kapatid na babae, sa Jija Village, at sa pangkalahatan ay ang core ng buong pamilya Ji. Anumang sangay ay dapat makinig sa unang sangay ng unang sangay. Ang pangalawang sangay ay ang pinakamalaking imperyo sa nakakalat na walang kamatayang espasyo, na kumokontrol sa halos karamihan ng lugar ng nakakalat na walang kamatayang espasyo, na kilala bilang Royal Family, at ang ikatlong sangay ang kumokontrol sa negosyo ng nakakalat na walang kamatayang espasyo, ang pinakamayaman, o ang pinakamaparaan na sangay. Kung ikukumpara, ang pinakamatandang branch kung saan nagmula ang junior sister ay ang pinakakulot na branch. Ang pinakamatandang sangay ay hindi nakikilahok sa anumang mga pagtatalo at nakatuon sa paglilinang. Siyempre, ang pinakamatandang sangay din ang pinakamakapangyarihang sangay, napakababa, ngunit ito ang orthodox na sangay ng pamilyang Ji. Ang pangalawa at pangatlong sangay ay ang pamilyang Ji pa rin sa pangalan, ngunit lihim silang humiwalay sa pamilya Ji at namumulaklak sa lahat ng direksyon. After countless years, ibang-iba na ang bloodlines nila. Sa partikular, ang pangalawang sangay ay lubos na ambisyoso at noon pa man ay nais na pag-isahin ang buong pamilya Ji at ang buong espasyo ng sansiyan, ngunit ito ay pinigilan ng pinakamatandang sangay. Ngunit paano magiging handa ang pangalawang sangay? Hindi ko alam kung kailan nagsimula, ang pangalawang branch ay biglang nabuo ang kapangyarihan nito at nagsimulang mag-recruit ng sansiyan mula sa sansiyan space. Ang paraan para akitin si sansiyan ay ang paglinang ng Red Leaf Blood Lotus at isang hakbang ng masasamang kasanayan, upang ang sansiyan ay makaligtas sa sansiyan heavenly tribulation sa malaking lawak. Ang pamamaraang ito ay dapat sabihin na isang nakamamatay na tukso para sa karamihan ng mga sansiyan, at kakaunti ang mga sansiyan na maaaring labanan ang gayong tukso. Ang sansiyan ay may 12 kapigatian, na ang bawat isa ay buhay at kamatayan, at kakaunti ang mga tao ang makakaligtas, o kahit na makaligtas hanggang sa ika-12 kapigatian. Kaya kahit na ito ay isang masamang gawain, ito ay epektibo. Ang plano ng pangalawang sangay ay halos lahat ng dako. Ayon sa kwento ni Yuling Xiang, hindi lang siya. Dapat may mga taong katulad niya na pinili ng pangalawang sangay ng pamilya Ji sa buong nakakalat na walang kamatayang espasyo. Ang pangalawang sangay ay naglunsad ng isang paghihimagsik upang sirain ang unang sangay at palitan ito, at upang pag-isahin ang buong nakakalat na walang kamatayang espasyo. Tungkol naman sa balita ng ikatlong sangay, bagamat hindi alam ni Yuling Xiang, maaring hulaan ni Yang Yiu na may mataas na posibilidad na ang ikatlong sangay ay tanggalin ng pangalawang sangay. Ang punto ay ang pangalawang sangay ay nagsasanay ng masasamang kasanayan ng palihim, at malamang na may isang taong mula sa unang sangay ay kaladkarin sa tubig. Saan nanggagaling ang masamang kasanayang ito ng paglilinang ng gamot at pagsasanay ng tao? Hindi naman imposible na ang source ay mula sa pamilya Ji. Ito ang pinakadelikado. Naisip ni Yang Yiu ang nakababatang kapatid na babae sa unang pagkakataon.
Ayon sa nakababatang kapatid na babae, ang kanilang angkan ay nagpupumilit na tahakin ang tamang landas at naniniwala sa pagpapalim sa kalikasan, na napakatuwid. Ngunit ngayong magre-rebelde na ang ikalawang bahay, tiyak na magiging tinak sa mata ang unang bahay. Nasa panganib si Junior Sister. Ang puso ni Yang Yio ay mabilis na tumibok. Gamit ang kanyang kamay, sinampal niya si Yuling Siyang hanggang sa mamatay at ginawa siyang abo. Si Yuling Siyang ay isang maliit na karakter lamang, ang focus ay sa second house. Ngayong kilala na ang pamilya Ji, hindi na kailangang panatilihin ang maliit na karakter na ito. Ang pagpapalit ng sariling paglilinang sa halaga ng mortal na buhay ay isang masamang paraan na hindi kayang tiisin ng langit. Nararapat na mamatay si Yuling Siyang ng 10,000 beses. Matapos siyang wasakin, huminga ng malalim si Yang Yio at naghanda na umalis dito ng mabilis. Tara, hanapin muna natin si Junior Sister. Ang ikalawang bahay ng pamilyang Ji ay napaka-ambisyo, sino ang nakakaalam kung sasalakayin nila ang unang bahay anumang oras. Sa oras na iyon, ang Junior Sister ay nasa malaking panganib. Ang punto ay ang puso ni Yang Yio ay tumitibok ng walang dahilan, at siya ay may napakasamang premonition. Ang ambisyon ng ikalawang bahay ng pamilya Ji, kung ito ay espasyo lamang ng mga nakakalat na immortal, ayos lang, ngunit kung hindi nang ahas si Yang Yio na isipin iyon. Ang pangalawang sangay ng pamilyang Ji ay hindi maaaring umiral sa mundo, at dapat sirain, kung hindi, ito ay magiging isang sakuna para sa buong mundo ng engkanto at maging sa mas mababang mundo. Dahil nilinang nila ang masamang dugong lotes sa halaga ng buhay ng tao, sa teorya, ito ay hindi lamang malaking pakinabang sa paglilinang ng mga nakakalat na immortal upang mapagtagumpayan ang mga kapigatian, ngunit mayroon ding epekto sa lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo. Biglang tumibok ang puso ni Yang Yian, at isang napakapangit na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Agad siyang bumuhos ng malamig na pawis sa kanyang noo at hindi na naglakas loob na isipin pa iyon. Ang impormasyong nakuha niya mula kay Yuling Siyang sa ngayon ay nais lamang ng pangalawang sangay ng pamilyang Ji na kontrolin ang balita ng pinag-isang kalat-kalat na immortal na mundo ng kalawakan, at nalaman niya na ang Red Leaf Fairy Palace ay dulo lamang ng iceberg ng pangalawang sangay ng layout ng pamilya Ji. Hindi pa rin alam kung ilang Red Leaf Fairy Palace ang mayroon sa buong nakakalat na immortal na mundo ng kalawakan, at ilan ang kasama ni Yuling Siyang. 1, 2, 100, 1,000, 10,000, o higit pa. Hindi niya alam. Ito ay tiyak na hindi maliit na halaga. Sapagkat ang halaga ng paglilinang at pagsasabuhay ng gayong masasamang kasanayan ay napakaliit. Ang lahat ng ito ay nasa halaga ng mortal na buhay. Hanggat may mga buto na patuloy na lumilitaw, ang masasamang lotus ng dugo ay maaaring linangin sa walang limitasyong dami para sa paglilinang. Isa lang itong win-win situation. Meron hindi mabilang na mga immortal sa mundo, ngunit mayroong hindi mabilang na mga mortal. Sa mata ng maraming immortal, ang mga mortal ay mga langgam. Walang kahirap-hirap na hulihin sila para magsanay ng masasamang kasanayan. Ang nakakatakot ay ngayon ay mayroon na lamang siyang pangkalahatang pag-unawa sa sitwasyon ng pangalawang sangay ng pamilyang Ji, at hindi niya alam kung ano ang huling kapangyarihan ng masamang kasanayang ito. Mula sa pananaw ng isang pulang engkanto na palasyo ng pulang dahon lamang, mayroong higit sa 20 nakakalat na mga immortal na umabot sa antas ng 12 kapigatian. Bagamat karamihan sa kanila ay hindi pa umabot sa antas ng kaliwanagan, kung sila ay patuloy na magsasanay, sila ay maliliwanagan sa madaling panahon. Kung gayon, gaano karaming 12 kapigatian ang nakakalat na mga immortal na pinangungunahan ng kasamaan ang iiral sa buong pangalawang sangay ng pamilya Ji at sa buong nakakalat na walang kamatayang espasyo. Ito ay isang bagay na hindi niya alam, at hindi siya maglakas loob na isipin ito. Ang pamilya Ji ay talagang isang hindi kilalang at misteryosong pamilya. Sana nag-o-overthink siya. Matapos alisin ang kanyang masalimuot na pag-iisip, nagmadali si Yang Yio upang iligtas ang mga tao. Mayroong higit sa 500 mga tao na maaari pa ring mailigtas, at ang pulang dahon ng dugong lotus sa katawan ay hindi pa umuusbong. Inabot ng 1 oras para maalis ni Yang Yio ang mga pulang buto ng dugong lotus mula sa mga taong ito, gisingin sila, at hayaan silang umalis sa kuweba. Kabilang sa kanila ang mga magulang ni Xiao Haier. Pagkatapos ng maikling paliwanag, hinarap ni Yang Yio ang natitirang mga demonyo, ang kanyang mukha ay kumaibot, at sa susunod na sandali ay bigla niyang ibinaba ang kanyang mga palad, at walang katapusang apoy ang lumabas. Sa isang instant, lahat ng mga demonyo ay nasunog na malinis. Ang mga demonyong ito ay nabubuhay, ngunit sila ay nawala ng malay at hindi na makabalik, ngunit hindi sila maaaring payagang manatili, dahil ang bawat isa sa kanila ay isang masamang pulang dahon ng dugo, lotus, na isang kasalanan at hindi dapat umiral sa mundo. Ang ganap na pagkasunog ay nakaginhawa rin para sa kanila. Sa pagtingin sa bakanting bulwagan na naging dagat ng apoy, kinuyam ni Yang Yio ang kanyang mga kamao at sinabi sa kanyang sarili, magpahinga sa kapayapaan, hahanapin ko ang hustisya para sa iyo. Siya ay ipinanganak din bilang isang mortal, at siya ay nagsanay sa lahat ng paraan, ngunit hindi siya kailanman pumatay ng isang mortal nang walang pinipili, at hindi kailanman tinatrato ang mga mortal bilang mga langgam. Dahil lahat ay pantay na nilalang. Ngunit ang mga sinumpaang immortal na ito ay alam ng lahat sa buong mundo nang magsasaka na ang mga mortal ang pundasyon.
Bagaman sila ang pinakamahinang tao, sila ang mga espiritu ng mundo at ang pundasyon ng tao. Mayroon lamang proteksyon para sa mga mortal sa mundo, walang pagpatay. Ang pagpatay sa mga mortal ay masama, at higit na masama. Ang mga mortal ay ang tao, at ang pagpatay sa kanila ay parurusahan ng langit. Si Yang Yiyo ay umuungal sa sandaling ito, ang kanyang puso ay malungkot at puno ng hangarin na pumatay. Ikinuyom ni Xuangquan ang kanyang mga kamay at nangako. Nang sabihin niyang bibigyan niya ng hustisya ang mga mortal na ito, isang dagandong ang dumating mula sa siyam na langit. Nakaramdam si Yang Yiyo ng panginginig sa buong katawan niya, ngunit pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya masabi kung ano ang pagbabago, ngunit alam niya sa kanyang puso na iyon ang pakiramdam ng Heavenly Dao. Sa sandaling ito, alam niya na ito ang dakilang hiling ng Heavenly Dao, at kinilala rin ito ng Heavenly Dao. Upang humingi ng hustisya para sa mga mortal na ito, kinilala ito ng Heavenly Dao. Ang buong bakanteng espasyo ay orihinal na puno ng sama ng loob, ngunit ito ay dahan-daang nawala sa oras na ito. Si Yang Yiyan ay may kaunting pag-unawa. Ano ang isang walang kamatayan? Ano ang isang mortal? Ang mga immortal at mortal ay isang pag-iisip lamang. Sa ilalim ng makalangit na paraan, lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Walang nakahihigit. Ang lahat ay nasa ilalim ng makalangit na daan at kabilang sa iisang mundo. Walang makapagpapasya kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Ang mga mortal ay hindi maaaring patayin sa kalooban. Kabanata 2478 Oo naman, may nangyaring hindi inaasahan. May nangyaring hindi inaasahan. Pagkatapos maglakad palabas ng palasyo sa ilalim ng lupa, ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang dakilang mahiwagang kapangyarihan para magpadala ng mahigit 500 mortal palabas ng Red Leaf Mountains at pauwiin sila. Nagawa na niya ang lahat ng kaya niyang gawin, at mayroon pa siyang mas mahahalagang bagay na susunod na gagawin. Bago umalis, si Yang Yiyo ay kumuha ng isang cultivation method at isang bote ng elixir, ibinigay ito sa mga magulang ni Xiaohei, at hiniling na bumalik sila at ibigay kay Xiaohei. Ang pagpupulong ay kapalaran. Dahil may intensyon si Xiaohei na magsanay ng Taoism, at nakita rin ni Yang Yiyo na ang pangangatawan ni Xiaohei ay talagang angkop para sa pagsasanay ng Taoism, bibigyan niya ng pagkakataon si Xiaohei. Ang isang paraan ng paglilinang at isang bote ng elixir ay sapat na upang suportahan si Xiaohei upang makapasok sa pintuan ng Taoism. Kung gaano karaming tagumpay ang magagawa niya sa hinaharap, depende ito sa personal na swerte ni Xiaohei. Hindi niya planong tumanggap ng apprentice, at hindi rin niya gustong tumanggap ng apprentice. Itinuring niya lang ito bilang gantimpala sa pamamalagi sa bahay ni Xiaohei, at sumabay din siya sa Agus. Ngunit natagpuan ni Naying Xiaohei at Wang Dakay ang taong hinahanap nila, at natapos na ang usapin. Noong una, dapat ay gusto niyang hanapin si Lu Zuoxi, ngunit ang impormasyong nakuha niya mula sa Hangai Palace ay sobra-sobra. Maaaring nasa panganib ang nakababatang kapatid na babae anumang oras. Kinailangan niyang ipaalam sa panganay na asawa ng pamilya Ji ang nangyari sa Hangai Palace at puntahan ang nakababatang kapatid na babae. Iisa lang ang kapatid niyang ito at ayaw niyang may mangyari sa kanya. Siyempre, siya. Kailangan pang hanapin si Lu Zuoxi, ngunit may mga prioridad, di ba? Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang nakababatang kapatid na babae. Natakot ang pamilya Ji na may malaking mangyayari. Wala nang pakialam si Yang Yiyan sa mga alituntunin ng nakakalat na walang kamatayang espasyo na hindi pinapayagan ang paggamit ng mana, at diretso siyang lumipad at tinungo ang Jija Village. Siya si Chen Kun Chanzan, isang malakas na tao na nakatayo sa tuktok ng pyramid sa immortal na mundo. Walang mga patakaran na kailangan niyang sundin. Noong una, binigyan lang niya ng mukha ang nakababatang kapatid na babae at hindi gumamit ng mana, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Tungkol naman sa batas ng nakakalat na walang kamatayang espasyo na pumipigil sa mana, alam ni Yang Yiyan na masisira niya ito. Lahat sila ay nasa antas ng Chanzan. Ano pang mga batas sa immortal na mundo ang makakapigil sa kanya? Kahit na mayroon siyang kapangyarihan ng 10 malalaking buto ng Dao sa kanyang katawan, maaari niyang labagin ang mga patakaran. Makalipas ang isang araw, dumating si Yang Yiyan sa Jija Village. Gaya nga ng sinabi ng nakababatang kapatid na babae, ito ay isang maliit na nayon, na may ilang dosenang kabahayan lamang. Bumaba siya mula sa langit at nakarating sa punong nayon. Sa tahimik na pinuno ng nayon, nang siya ay lumitaw, higit sa 10 aura ng kaliwanagan ang lumitaw, at ang kanilang paglilinang ay hindi mababa, hindi bababa sa pinakamataas na antas ng ikatlong antas ng Tungluo 6th level. Ang pamilya Ji ay talagang pambihira, ungol ni Yang Yiyo. Pagkarating dito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo dahil tila walang nangyaring malaking bagay. Sino ang pupunta sa pamilya ko Ji? Sa sandaling ito, lumitaw ang nangungunang Tungluo 6th level immortal, nakatitig kay Yang Yiyo at nagtatanong. Kahit na siya ay alerto, siya ay napakamagalang, dahil ang aura ni Yang ay malalim at lumalabas, at ang estilo ng isang malakas na tao ay nahayag. Ako si Yang Yiyo, ang nakababatang kapatid ni Ji Zixia, at bumisita ako. Si Yang Yiyo ay magalang sa pamilya Ji. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga miyembro ng pamilya ng junior sister. Kaya ito ay fellow Daoist Yang, ako si Ji Yuan.
Nang bumalik ang Young Master, hiniling niya na pumasok kami. Fellow Daoist Yang, mangyaring sundan ako sa nayon. Nakahinga si Ji Yuan nang marinig niyang nagpakilala si Yang Yian. Salamat. Naikuyong ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at sinundan si Ji Yuan sa Jija Village. Mahigit 10 hininga ang lumabas mula sa bibig, ngunit si Ji Yuan lamang ang lumitaw, at ang iba ay nagtago sa oras na ito. Palihim na tumanggo si Yang Yian. Ang maliit na nayo ng Jija ay mukhang maluwag sa labas at masikip sa loob, at maayos ang depensa. Ngunit nagtataka siya sa kanyang puso, napakasimple ba talaga ng Jija Village? Sa unang sulyap, lahat ito ay mga kubo na gawa sa pawid. Kahit low-key lang, hindi naman kailangang maging napaka-shabby, di ba? Pagkatapos, lahat, ang pamilyang Ji ay kilala bilang unang pamilya sa mundo ng mga engkanto, at ito rin ang nangingibabaw na pamilya sa nakakalat na espasyo ng engkanto, at ito rin ang orthodox na malaking sangay ng pamilyang Ji. Ang 12 ng mga bahay at pamilya sa buong baryo ang tanaw din. Hindi talaga nakakatugon sa inaasahan ko. At may napakalaking pagdududa sa kanyang isipan, ibig sabihin, nang umalis ang kapatid na babae noong araw na iyon, binigyan niya ito ng token ng pamilyang Ji, na sinasabing makukuha niya ang token sa pamamagitan ng pagpasok sa pamilyang Ji. Ngunit ngayon tila hindi na kailangan ng nayon ng pamilyang Ji ng anumang token para makapasok. Siyempre, naisip ito ni Yang Yian at normal lang na dahil may isang taong nagngangalang Ji Yuan na humahantong sa kanya sa nayon ng pamilya Ji, marahil ay hindi na kailangan ng token. Matapos maglakad kasama si Ji Yuan saglit, huminto ang kabilang partido sa harap ng isang maliit na patio at nagsabi, Daoyu, ang aking pamilyang Ji ay nagdaraos ng clan meeting sa mga araw na ito. Ang Young Master at ang iba pa ay nasa Ancestral Hall. Daoyu, mangyaring manatili muna sa maliit na patio na ito. Pagkatapos ng clan meeting, darating ang Young Master. Clan meeting. Agad na kumunat ang noo ni Yang Yian. Oo, lahat ng tao mula sa pangalawa at pangatlong sangay ng aking pamilyang Ji ay nandito. Isa rin itong clan meeting kada 1,000 taon. Maaaring tumagal ito ng ilang araw. Daoyu, mangyaring maghintay ng ilang araw. Sabi ni Ji Yuan. Nagtanong si Yang Yiyo, pwede ba akong pumunta at tingnan? Bahagyang kumunat ang noo ni Ji Yuan, medyo hindi masaya. Kung hindi dahil sa binibini Ji Ziksha na nagsabi kay Yang Yiyo na pumunta at aliwin siya, magagalit siya. Ano ang mayroon ng pamilya Ji para makita ng isang tagalabas na tulad mo? Ngunit si Yang Yiyo ay panauhin ng binibini Ji Ziksha, at hindi siya maaaring pabayaan. Matapos huminga ng malalim, umiling si Ji Yuan at sinabing, hindi, kahit ako ay hindi makakadalo, fellow Daoist Yang. Tanging ang mga pangunahing miyembro ng una, pangalawa at pangatlong bahay ang maaaring dumalo sa pulong ng pamilya Ji. Mga kapwa Daoist, mangyaring matiyagang maghintay ng ilang araw. Kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, ipaalam lamang sa akin. Tutulungan talaga kita kung kaya ko. Miyembro ka ng pamilya Ji at hindi ka makakadalo. Nagulat si Yang Yiyo. Hindi, isa lang akong sangay ng pangunahing sangay ng pamilya Ji, at hindi ako kwalipikadong lumahok. Ang mga makakadalo sa clan meeting ay ang mga pangunahing miyembro ng ikatlong sangay ng pamilya Ji. Mahinang sabi ni Ji Yuan. Mabilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo. Lumahok ang mga tao mula sa ikalawa at ikatlong sangay. Masama ba yun para sa pangunahing sangay? Masama para sa maliit na kapatid na babae. Ang balitang natanggap ko mula kay Yuling Siang ay ang pangalawang sangay ay malamang na atakihin ang pangunahing sangay, at maging ang ikatlong sangay ay hinarap ng ambisyosong pangalawang sangay. Ang susunod ay dapat na pangunahing sangay. Nais ng pangalawang sangay na pamunuan ang buong espasyo ng Sanxian at palitan ang unang sangay bilang ang orthodox na pamilyang Ji. Dalhin mo ako sa Ancestral Temple ng pamilya Ji. Baka nasa panganib ang pangunahing sangay ng pamilya Ji. Nagpasya si Yang Yiyo na pumunta kaagad sa Ancestral Temple ng pamilya Ji. Wala siyang pakialam sa kahit ano. Marahil, ang kaligtasan ng nakababatang kapatid na babae ng pamilya Ji ang pinakamahalaga. Daoyu, napakalayo mo, dumilim ang mukha ni Ji Yuan. Hindi pa niya nakita si Yang Yiyo ng ganoon ka-agresibo. Hindi daw siya makapasok, pero gusto mo pa rin pumasok. Anong klaseng lugar ang pamilya ko Ji? Ikan-away ni Yang Yian ang kanyang kamay at lumitaw ang isang video stone. Sinabi niya kay Ji Yuan, tingnan mo muna itong video stone. Kung ayaw mong pumasok ako pagkatapos mo, hindi kita masisisi. Ano ba, huminto ang boses ni Ji Yuan bago siya matapos magsalita ng galit. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagbago ang mukha ni Ji Yuan at nanginginig ang buong katawan. Ang nakita niya ay ang lahat sa Redleaf Fairy Palace, kasama ang sinabi ni Yuling Siang tungkol sa pangalawang sangay ng pamilya Ji. Ang punto ay siya ay isang demonyo. Ito ay labag sa kalooban ng langit at parurusahan ng langit. Ang masasamang lotes ng dugo at masasamang kasanayan ay talagang ipinasa mula sa pangalawang sangay ng pamilyang Ji, at ayon sa kwento ni Yuling Siang, ang pangalawang sangay ay talagang gustong salakayin ng unang sangay. Tinamaan ng kidlat si Ji Yuan, hingal na hingal, at pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Yang Yiyo at sinabing, totoo ba ang imaheng bato, kapwa Daoist? Ikaw, isang nakakalat na immortal, ay katumbas ng pagkakaroon ng ika-6 na antas ng kaliwanagan. Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung ang imaheng bato ay totoo o hindi?
Walang oras. Dalhin mo ako sa Ancestral Hall ng Pamilya G. Kung sasalakayin ng pangalawang sangay at ng angkan ng unang sangay, ang aking maliit na kapatid na babae ay nasa malaking panganib. Ang iyong unang sangay ng Pamilya G ay masisira. Sa pagtatapos ng mga salita, mahigpit na pinagalitan ni Yang Yiyo. Nagulat si Ji Yuan at nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sumunod ka sa akin. Bagamat mahirap paniwalaan, alam ni Ji Yuan na ang imaheng bato ay hindi maaaring linlangan ang mga tao. Masyadong malaki ang usaping ito. Kung hindi ka mag-iingat, masisira ang Pamilya G. Hindi kayang tiisin ni Ji Yuan ang kahihinatnan. He is a descendant of the first branch of the G family, kaya natural na ayaw niyang may mangyari sa unang branch. Siya ay malinaw tungkol sa pangalawa at pangatlong sangay. Bagamat sila ay palaging Pamilya G at may iisang ninuno, sila ay namuhay ng hiwalay at nakapagsarili na. Ang kanilang unang sangay ay malayo, at ang pangalawang sangay ay namamahala sa isang bansa, na may malaking kapangyarihan at ambisyon. Ang ikatlong sangay ay nasa kalsada ng negosyo, napakayaman, at may napakalakas na mapagkukunan ng paglilinang. Ang nilalaman ng imaheng bato na ipinakita sa kanya ni Yang Yiyo ay talagang nakakagulat. Si Ji Yuan ay hindi nang ahas na ma-depress. Kung ang pangalawang sangay ay gumawa ng gulo at talagang nagsimula sa Ancestral Hall, ang kahihinatnan ay magiging kapahamakan. Pag-isipang mabuti, mali talaga. 3 araw na mula nang pumasok sila sa Ancestral Hall, at walang gumagalaw, at may mga tao pa rin mula sa pangalawa at pangatlong sangay na naiwan sa labas. Ilang araw ka na ba? Tanong din ni Yang Yiyo. 3 araw, sagot ni Ji Yuan. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, bilasan mo at tingnan mo. Okay. Agad na pumunta ang dalawa sa G Family Ancestral Hall. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa gitna ng Jija Village, isang courtyard na medyo malaki, na may nakasulat na G Family Ancestral Hall. Nandito na, sabi ni Ji Yuan. Nag-uusap silang dalawa habang naglalakad patungo sa Ancestral Hall. Pinaikit din ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya dito. Tama, ang Pamilya G ay hindi maaaring maging napakasama. Ang token na ibinigay sa kanya ng junior sister ay maaaring gamitin sa bagay na ito. Marahil ito ang tunay na pamilya ni G, at walang duda na may isa pang sekreto. Ngunit sa susunod na sandali, bago silang dalawa ay lumapit sa Ancestral Hall, lumitaw ang mga figures sa paligid. Bawat isa sa kanila ay may napakalakas na aura. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. May kabuuang 20 tao, na lahat ay nasa ika-6 na antas ng kaliwanagan. Ji Yuan, hindi mo ba naiintindihan ang rules? Ito ay sa clan meeting, hindi ka makapasok, at bakit ka nagdala ng outsider dito? Tinitigan ng pinuno sina Yang Yiyo at Ji Yuan ng masamang tingin. Master 19, may importante akong gagawin sa Ancestral Hall. Ang taong Daoist na ito ay junior brother ng young master ko, hindi outsider. Mahinahong sabi ni Ji Yuan. Kahit sino ka pa, bawal kang pumasok sa Ancestral Hall ngayon. This is a family affair. Bumalik ka na. Kung may sasabihin ka, wait for the clan meeting. Ang lalaking tinawag na ika-19 na young master ni Ji Yuan ay nagsalita, at ang kanyang aura ay walang pag-aalinlangan, na nilinaw na kung papasok ka, hindi ka makukumbansi. Sa sandaling ito, gusto pa ring makipagtalo ni Ji Yuan, ngunit pinigilan siya ni Yang Yiyo. Haharapin niya ang susunod na usapin, at gagamit siya ng karahasan. Kabanata 2479 na Thunder Dao Sid. Alam ni Yang Yiyan na walang laban si Ji Yuan. Kung ito ay sa normal na panahon, hindi siya maaaring makialam sa mga gawain ng Pamilya G, ngunit ngayon ay tungkol sa maliit na kapatid na babae. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Ancestral Hall ng Pamilya G, wala siyang masyadong pakialam sa mga oras na ito. Kahit na pinatay niya ang mga miyembro ng Pamilya G at sumugod, at walang paghihimagsik mula sa pangalawang bahay, ano ang mahalaga sa kanya? Bakit ginawa? Kailangang ipaliwanag ni Yang Yiyan ang kanyang mga aksyon sa iba. Ang paglilinang ng Chen Kun Chanzan ay mas mataas pa kaysa sa Chanzan. Natatakot pa ba siya sa ilang mga tao mula sa Pamilya G? Nakaharap sa pangalawang bahay ng Pamilya G na nakaharang sa daan, walang interes si Yang Yiyan na kausapin siya. Direkta niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at tinakpan siya ng kapangyarihan ng Dao Sid. Mahigit sa 100 tao ang nabalot ng kapangyarihan ng Dao Sid, at sila ay nabura ng walang hiyawan. Paano naman ang sinabi ni Yang Yiyan na naunawaan niya ang ika-6 na langit? Mas malaking langgam lang iyon. Pumasok ka. Matapos patayin ang higit sa 100 immortal sa antas ng tango sa isang backhand na galaw, mahinang nagsalita si Yang Yiyo kay Ji Yuan, na nakadilat na ang mata at nakabuka ang bibig sa tabi niya. Oo. Si Ji Yuan, na nag-react, ay medyo incoherent, hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Siya ay nagsasanay ng Taoismo sa loob ng 10,000 taon, at itinuturing na isang matandang driver sa mundo ng mga magsasaka. Naku, hindi, siya ay isang matandang magsasaka sa mundo ng mga magsasaka, ngunit hindi pa siya nakakita ng sinumang napakagaan ng loob, at pumatay ng higit sa 112 kabigatian na immortal nang walang kahit isang sigaw.
Kahit na ang mga ninuno ng pamilya na may antas ng tension sa kanyang impresyon ay walang ganoong kakayahan, at walang ganoong aura. Naramdaman na lang ni Ji Yuan na mayroong higit sa 10 uri ng aura na nagmumula kay Yang Yio. Ang mga aura ng 10 pangunahing katangian at 10 pangunahing batas, sigurado siya dito. Ang mas nakakatakot ay ang aura ng pang-aapi na kakalabas lang ni Yang Yio ay agad na nagparamdam sa kanya na nakaharap siya sa isang malaking bundok, at ang tunay na kapangyarihan ng langit at lupa ay lumitaw. Siya at ang ika-19 na Young Master at ang iba pa ay parang mga langgam sa ilalim ng kapangyarihang ito ng langit at lupa. Ang taong ito ba ay ang junior fellow apprentice ng Young Master? Siya ay simpleng hindi isang tao. Buti na lang at hindi siya kaaway. Gulat na gulat pa rin si Ji Yuan. Sa sandaling ito, magalang siya hanggat maaari kay Yang Yio, at puno pa nga ng takot. Ito ay isang dakilang Diyos. Hindi ko kayang masaktan siya. Pagkaraang matauhan, nagmamadaling humakbang si Ji Yuan at iwinagayway ang kanyang kamay sa tarangkahan ng Ancestral Hall para manglamlam, at pagkatapos ay itinulak ang pintuan ng Ancestral Hall. Kaibigan Yang, mangyaring pumasok. Lumingon si Ji Yuan sa gilid at lubos na gumagalang. Hindi magalang si Yang Yio at pumasok sa gate. Pagkatapos noon ay isang malaking patio, at sa wakas ay lumitaw ang isang disenteng palasyo. Ito ang Ancestral Hall ng pamilya Ji. Sa pamumuno ni Ji Yuan, pumasok sila sa Ancestral Hall. Gayunpaman, nang pumasok sila, ang buong bulwagan ay walang laman. Mayroon lamang isang tapyas na bato sa gitna ng bulwagan, na may nakaukit na siksik at sinaunang mga karakter. Sa tingin ko iyon ang mga pangalan ng mga ninuno ng pamilya Ji. Sumimangot si Yang Yian at nagtanong, nasaan ang mga tao? Kamang Dawist Yang, ang bulwagan na ito ay isang pang-aakit lamang. Ang tunay na bulwagan ng ninuno ay nasa loob ng kalawakan. Ang stone tablet na ito ay ang gateway sa tunay na Ancestral Hall ng pamilya Ji. Gayunpaman, wala akong susi at hindi ako makakapasok. Nakalimutan ko ito. Medyo nahihiya at balisa si Ji Yuan nang magsalita siya. Nag-aalala siya sa sitwasyon sa loob. Pero hindi siya masisisi. Sa kanyang pagkakakilanlan, alam lang niya ang Ancestral Hall ng pamilya Ji, ngunit hindi siya makapasok. Kahit ang Ancestral Hall na ito na parang pang-aakit ay ang unang pagkakataong pumasok si Ji Yuan. Ngayon ay nakakahiya. Alam niya na ang stone tablet ang tunay na gateway sa Ji Family Ancestral Hall, pero wala siyang susi para makapasok. Ngayon lang siya nag-aalala. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at kinuha niya ang token na ibinigay sa kanya ng junior sister, at inactivate ang stone tablet gamit ang kanyang magic power. Sa susunod na sandali, ang token ay pumutok sa lilang liwanag at lumiwanag sa stone tablet. Pagkatapos ay gumalaw ang mga rune sa stone tablet at unti-unting nabuo ang isang portal. Buksan. Buksan, paano? Paano mo hawak ang susi? Tanong ni Ji Yuan na nanlalaki ang mga mata, ngunit naisip niya na si Yang Yian ay ang nakababatang kapatid ng Young Master na si Ji Zixia, at gumaan ang loob niya. Walang alinlangan na ang susi ni Yang Yian o ang pinakamataas na token ng pamilya Ji ay ibinigay ng Young Master na si Ji Zixia, kaya walang silbi na itanong ang tanong na ito. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Yang Yian, ngunit sinabi lamang, manatili ka rito, papasok ako at titingnan. Sa lalong madaling panahon. Nang matapos siyang magsalita ay pumasok na siya sa pinto at nawala. Ako. Hindi nakaimik si Ji Yuan. Bakit ako makikinig sa iyo? Gusto niyang sabihin iyon, ngunit hindi siya naglakas loob, at wala siyang pagkakataon. Maaari lamang siyang manatili dito. Alam niya na kung susundan niya si Yang Yian, wala siyang maitutulong. Kung mayroon kang sitwasyon kung saan ang pangalawa at pangatlong silid ay magkasamang gumawa ng gulo para sa kanilang unang silid, wala siyang silbi dahil may mga master sa loob. Hindi bababa sa lahat sila ay ang pagkakaroon ng ikapitong antas ng kaliwanagan. Manatili ka lang dito ng totoo. Naisip ni Yang Yian ang ginhawa ng nakababatang kapatid na babae sa kanyang puso. Matapos tumuntong sa stone tablet portal ng pamilya Ji, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkasilaw saglit. Hindi niya sinasadyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, ang kapaligiran ay nagbago ng husto. Ibang-iba ito sa naisip ko. Ito ay hindi isang mundo. Ito ay isang espasyo na puno ng mga ulap at ambon, at isang pinaghalong lilang kulog at kidlat. Boom! Bitik, basag, basag. Dumagundong ang kulog at nagpatuloy ang kidlat. Ang mga ulap ay pawang kulay ube, na sumasakop sa buong kalawakan, at ito ay napakagulo na imposibleng hatulan kung gaano kalaki ang lugar na ito. Kasama ang mga lilang kulog na ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, pakiramdam niya ay nasa kawalan siya, ngunit parang nakatapak siya sa lupa. Ito ang tunay na Ancestral Hall ng pamilya Ji, o ang tunay na lihim na core ng pamilya Ji. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi maaaring ilabas dito, ngunit ito ay hindi mahalaga. Nakikita pa rin niya ang mga dose-dosenang o daan-daang metro ang layo sa kanyang paningin, ngunit hindi niya makita ang mga lugar na hinarangan ng mga ulap. Ang kulog at kidlat ay nasa lahat ng dako. Sa sandaling lumitaw si Yang Yiu dito, sinalubong siya ng kulog at kidlat, ngunit hindi man lang natarante si Yang. Pinaandar na lang niya ang Thunder Dao Seed sa Fairy Crystal sa kanyang katawan at hinayaang gumana ang Thunder Dao Seed.
Bumagsak sa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng kulog at kidlat, hindi lamang siya nakatanggap ng anumang pinsala, ngunit na-absorb sa kulog na binhi ng Dao niya. Kumalat sa buong katawan niya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Ang kapangyarihan ng kulog ay isang natatanging kapangyarihan. Iba ito sa kapangyarihan ng 5 elemento. Maaari itong makuha anumang oras at kahit saan, dahil ang buong mundo ay ang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit ang kapangyarihan ng kulog ay may kondisyon. Ang kulog. Ang buto ng 10 malalaking buto ng Dao sa kanyang katawan ay medyo mahina, ngunit ito ay mabuti. Ang espasyo ng Ancestral Hall ng Pamilya G ay puno ng kulog at kidlat. Para sa kanya, para itong isda na nakulong sa pagsisid at nakakasalubong ng bagyo. Kasing ginhawa ng pagbabalik sa ilog. Hayaan ang libu-libong kulog at kidlat na tumama sa kanyang katawan, at hindi ito apektado. Sa halip, lumalaki ang buto ng kulog na Dao sa fairy crystal. Nag-aalala si Yang Yiyo sa ginhawa ng nakababatang kapatid na babae, ngunit wala siyang oras upang manatili sa lugar at tamasahin ang binyag ng kulog at kidlat. Naglakad siya pasulong habang sinisipsip ang kulog at kidlat. Ito ay madilim at malabo dito, at walang direksyon. Pagkatapos niyang maglibot ay wala pa rin siyang nakitang tao. Ngayon ay medyo nababalisa si Yang Yiyo. Alam niyang hindi ito gagana, at kailangan niyang humanap ng paraan. Anong paraan ang dapat niyang isipin? Sa isang kisap mata, meron na. Dahil ito ay mundo ng kulog at kidlat, hahayaan niyang maging mata niya ang kulog at kidlat. Ito ay napakadali para sa kanya, dahil mayroon siyang buto ng kulog. Not to mention making the power of thunder become ice, matatawag na ang bawat parte ng katawan niya. Ipinikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at pinakilos ang lahat ng kulog at kidlat upang kumalat. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, na may ngiti sa kanyang mga labi, at natagpuan ito. Inilabas niya ang kapangyarihan ng kulog at kidlat upang suriin at nalaman na mayroong higit sa 30 katao. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura, kahit sa ikapitong antas ng kaliwanagan. Sa kanila, 3 tao talaga ang aura ng Heavenly Venerable, na ikinagulat niya. Ginawa ko. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng 3 Heavenly Venerables ang Pamilya G. Sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip ko, alam kong ito ang una, pangalawa at pangatlong kwarto ng Pamilya G. Para sa iba, lahat sila ay direktang inapo ng kanilang sariling angkan. Sa kailaliman ng lilang ulap, sa isang lugar na ganap na nababalot ng kulog, nakita ni Yang Yiyan ang isang sinaunang altar, at ang mga taong ito ay nasa altar. Gayunpaman, malinaw na nahahati sila sa 2 pangkat. Halos tulad ng nahulaan niya, ang ikalawang bahay at ang ikatlong bahay ay dapat na nagsaanib puwersa upang salakayin ang unang bahay. Naramdaman niya ang hininga ng nakababatang kapatid na babae sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kulog, at nakahinga siya ng maluwag, hanggat maayos ang nakababatang kapatid na babae. Tila hindi pa sila kumikilos, ngunit dumating na ang oras upang sumibol. Nang walang oras na mag-isip, si Yang Yiyo ay sumugod na may kulog sa buong katawan. Kabanata 2480 Thunder God Stone. Sa kulog ay kung nasaan ang lahat ng taong naramdaman ni Yang Yiyan, isang altar. Nabalot lang ito ng walang katapusang kulog, at mula sa labas ay parang isang malaking ulap, at biglang sumugod si Yang Yiyan. Boom! Bitek! Sunod-sunod ang mga kulog at kidlat, ngunit wala silang silbi kay Yang Yiyan, dahil lahat ng kulog at kidlat na tumama sa kanya ay hinigop niya. Para sa kanya, ang kulog at kidlat ay parang tubig, at siya ay parang isda, na may pakinabang lamang at walang pinsala. Boom! Bumulusok si Yang Yiyan sa kulog at nagpakita sa altar. Little Junior Brother, umalis ka dali. Sa sandaling lumitaw siya sa altar, ang dagandong ni Ji-Ziksha ay umalangaw sa mga tainga ni Yang Yiyan, puno ng pagkabalisa. Nabalisa si Ji-Ziksha nang makita niyang lumitaw si Yang Yiyan. Sa sandaling ito, ang kanilang pamilyang Ji ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, at ang kanilang pinakamatandang sangay ay maaaring masira. Sino ang nakakaalam na ang nakababatang kapatid na si Yang Yiyan ay biglang lilito? Sa orihinal, natutuwa siya na hindi siya direktang sinundan ni Yang Yiyan sa Pamilya G, kaya nakatakas siya sa sakuna. Sino ang nakakaalam na pupunta siya sa Pamilya G pagkatapos lamang ng ilang araw, at direktang pumunta pa sa core ng Pamilya G? Hindi inaasahan ni Ji-Ziksha na ang pangalawa at pangatlong silid ay talagang magkakaisa upang maghimagsik. At ang hindi niya inaasahan ay ang mga matatanda sa pangalawa at pangatlong silid ay direktang lilito sa pagkakataong ito, na lahat ay nasa parehong henerasyon ng kanyang lolo. Sa nakalipas na mga pagpupulong ng angkan, ang ikalawa at ikatlong silid ay magpapadala ng mga pinuno ng angkan, na mga tao rin ng parehong henerasyon ng kanyang ama, at ang mga matatanda ng ikalawa at ikatlong silid ay hindi papasok. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga matatanda ng pangalawa at pangatlong silid ay nagsama-sama, na isang malaking bagay. Ito ang dahilan kung bakit siya tinawagan ng pamilya para lumahok sa clan meeting. Ang clan meeting ay isang malaking kaganapan para sa Pamilya G, at bawat direktang inapo ng Pamilya G ay kailangang lumahok. Naturally, siya ay walang exception. Ang mga matatanda sa ikalawa at ikatlong silid ay pawang mga taong may parehong paglilinang gaya ng kanyang lolo na si Ji Wumang.
Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa pagkakataong ito ay dumating ang dalawang matanda upang salakayin ang kanilang unang silid. Umabot na sa punto ng buhay at kamatayan ang sitwasyon, at tila mag-aaway na sila, ngunit hindi ko inaasahan na ang junior brother ay susugod na sa ganitong oras. Alam ni Ji-Ziksha na ang nakababatang kapatid na si Yang Yian ay makapangyarihan, ngunit ang dalawang elder ng ikalawa at ikatlong bahay ay hindi maarok na mga malalakas. Bukod dito, may iba pang mga amo na dinala ng dalawang bahay na pumasok sa core area ng Ancestral Hall sa pagkakataong ito. Mayroon lamang 10 tao sa kanilang angkan, at ang natitirang 20 kakaibang tao ay pawang mga direktang inapo ng pangalawa at pangatlong bahay. Kung talagang lumaban sila, wala silang pagkakataong manalo. Ayaw idamay ni Ji-Ziksha ang junior brother. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Yang Yian, sinigawan niya itong umalis. Huwag kang mag-alala, senior sister, nandito ako para hanapin ka, hehe, ngumiti si Yang Yian na may walang pusong tingin, na para bang isang tanga na pumasok. At, sa sandaling ito, nagulat si Ji-Ziksha, at ang mga mata ng iba ay nahulog kay Yang Yian, ang hindi inanyayahang panauhin. Walang nang ahas na maliitin ang maputing buhok na binata, dahil ito ang pangunahing altar ng Ancestral Hall ng Pamilya Ji, na napapalibutan ng mga Thunder Guard. Matapos itong isara, hindi lahat ay makapasok, kahit na naabot nila ang ika-9 na antas ng kaliwanagan. Ngunit ang taong ito ay talagang pinilit na pumasok, na nagpapakita na siya ay isang taong may malalim na paglilinang. Hindi bababa sa siya ay isang malakas na tao na nagsasagawa ng Great Way of Thunder. It's just that Ji-Ziksha actually called him, junior brother, ibig sabihin ang cultivation ng taong ito ay hindi kasing haba ng kay Ji-Ziksha. Dapat sabihin na ang kanyang paglilinang ay dapat na mas mababa kaysa kay Ji-Ziksha, ngunit ngayon ay tila siya ay nasa antas ng tsansen na natanto ang ika-9 na langit. Bahagyang nagbago ang mga mata ng matatandang lalaki mula sa pangalawa at pangatlong silid. Huwag na nating pag-usapan kung ano ang tingin ng mga taong ito kay Yang Yian, ngunit walang pakialam si Yang Yian. Sinulyapan niya ang mga ito. Siya, halos gumawa ng paghatol. Mayroong 10 tao sa gilid ng nakababatang kapatid na babae, isa sa kanila ay isang immortal, hindi isang nakakalat na immortal, ngunit isang tsansen na nakamit ang ika-9 na langit. Walang duda na siya ang lolo ng nakababatang kapatid na si Ji-Ziksha, at ang matandang lalaki din ng malaking silid ng pamilya Ji, ang tunay na pinuno ng pamilya. Ang natitirang 9 na tao, maliban sa nakababatang kapatid na babae, ay may 6 na tao na natanto ang ika-7 langit at 8 tao na natanto ang ika-8 langit. Ang huling dalawa ay isang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa na kamukha ng maliit na kapatid na babae. Sa tingin ko sila ang mga magulang ng little sister. Halatang dahado ang lahi ng panganay na bahay kung saan matatagpuan ang nakababatang kapatid na babae, sa dami at lakas. Sa kabilang panig, mayroong higit sa 20 katao sa kabuuan, at ang dalawang matandang lalaki na nangunguna ay 12 kabigatian na nakakalat na mga immortal. Ang kanilang aura ay ang mga nakakalat na immortal na nagpapaliwanag sa ika-9 na langit. Ang isa sa kanila ay may mahinang masamang aura sa kanyang katawan, na napakasama. Bagamat ang kabilang partido ay may pigil at advanced na aura, paano nila ito mate atago kay Yang Yiyo? Ang dalawang nakakalat na immortal na ito ay dapat na mga elder ng ikalawa at ikatlong bahay, at ang iba ay mga buhay din na nagpapaliwanag sa ika-7 at ika-8 langit. Sa kanila, may mga nakakalat na immortal at immortal. Ito ay normal. Bagamat ang pamilyang Ji ang nangingibabaw na pamilya sa nakakalat na walang kamatayang espasyo, hindi lahat ay kailangang tahakin ang landas ng paglilibang. Katulad ng junior sister, hindi pa rin ba siya immortal? Siyempre, hindi ito ang tamang oras para sabihin ito ngayon. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring magkawatak-watek ang magkabilang panig ng kanilang mga mukha, at kapag malapit ng sumiklab ang digmaan, hindi ko lang alam kung alam ng pinakamatandang bahay ng pamilya Ji na ang pangalawang bahay ay nagsagawa ng masasamang kasanayan upang linangin ang masamang dugo Lotus. Ngunit hindi mahalaga kung alam nila ito o hindi. Malinaw na ang sitwasyon sa field ay napunit ang mga mukha ng magkabilang panig, at ang pamilya Ji ay nakatakdang magbago ng husto. Iniisip ni Yang Yian, ano ang dapat niyang gawin? Iligtas na lang ba niya ang kapatid niyang si Junior? O dapat ba siyang sumali sa panloob na pakikibaka ng pamilya Ji? Habang iniisip ito, si Ji-Ziksha ay pupunta na kay Yang Yian. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isa sa mga payat na matandang lalaki, na isa ring nakakalat na immortal, ay malamig na bumantong hininga at sinampal si Ji-Ziksha sa hangin. Biglang umagos ang dugo sa kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, tumili si Ji-Ziksha at bumagsak sa lupa. Girl, huwag kang padalos-dalos. Malamig na ngumuso ang payat na matanda. May dugo si Ji-Ziksha sa gilid ng kanyang bibig, ngunit tinitigan niya ang payat na matanda. Shire. Ang mga magulang ni Ji-Ziksha ang bumulalas at tinulungang makatayo si Ji-Ziksha. Ikalawang tiyuhin, mayroon ka bang anumang kahihiyan na salakayin ang nakababatang henerasyon? Ang ama ni Ji-Ziksha ang nagsalita. Ji Waxan, hinahanap mo ba si kamatayan? Sa sandaling ito, nagsalita din ang lolo ni Ji-Ziksha, na may malungkot na mukha. Lahat sila ay magkakapatid sa parehong henerasyon, ngunit si Ji Wumeng ang orthodox ng pamilya Ji.
Hindi na niya kailangang magpakita ng anumang kawalan ng respeto sa pangalawa at pangatlong sangay, at diretso lang siyang pinagalitan. Haha, tinuturuan ako ni Young Master Ji Wumang ng leksyon. Isa lang ang pagpipilian mo ngayon. Ibigay mo ang ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method at ang Thunder God Stone. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan, ngunit iiwan ko ang iba pang miyembro ng pamilya Ji sa iyong unang branch. Kung hindi, lahat ng iyong unang branch ay mapapawi ngayon. Kami. Puro kadugo ng pamilya Ji. Bakit dapat monopolyahin ng iyong unang sangay ang orthodoxy ng pamilya Ji, ang Yin Yang Thunder Method, at ang Thunder God Stone na ipinamana ng ating mga ninuno? Ang mabuting pundasyon ng ninuno ay isang pag-aaksaya ng langit sa iyong mga kamay. Ang nakakalat na walang kamatayang espasyo ay ang negosyo ng pamilya ng mga ninuno, at dapat itong magkaisa. Ang aking pamilyang Ji ay dapat ang Panginoon ng nakakalat na walang kamatayang espasyo, ngunit kailangan mong magpanggap na marangal at lumampas sa kalokohang tuntunin ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga immortal at mortal. Tayo, ang mga walang kamatayang magsasaka, ay dapat na matataas at makapangyarihan. Sa bandang huli, ang mga immortal ay mga immortal, bakit sila dapat maging kapantay sa mga hamak na mortal na iyon? Baliw ka ba? Makinig, ibigay ang ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method at Thunder God Stone. Mula ngayon, ako, si Ji Wumang, ang magiging orthodox ng pamilya Ji, pangungunahan ang mga anak ng pamilya Ji na pag-isahin ang buong nakakalat na walang kamatayang espasyo, at kahit na ilabas ang mga anak ng pamilya Ji upang pag-isahin ang immortal na mundo. Kilala ang pamilya kong Ji bilang numero 1 pamilya sa immortal na mundo. Ang titulong ito ay kailangang ipatupad, sa halip na lumiit sa isang maliit na nakakalat na walang kamatayang espasyo, tulad mo, isang duwag, na kailangang lumiit sa isang maliit na nayon sa bundok. Hahaha, ang orthodox na pamilyang Ji ay talagang lumiliit sa isang maliit na nayon sa bundok. Hindi mo ba naisip na baliw ka? Ha! Napakabangis ng mukha ni Ji Wuxian, at sinigawan niya ang lolo ni Ji Zixia, puno ng kabaliwan ng mukha nito. Ji Wuxian, hindi ka talaga sumuko, iniisip mo ang ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method at Thunder God Stone. Nang hindi na ipasa sa iyo ng ninuno ang posisyon ng ulo ng pamilya, sinabi niya na ang Yin Yang Thunder Method ay isang nalalabi, na ang itaas na bahagi lamang, at walang mas mababang bahagi para sa anumang paraan ng pag-uukol ng pamilya. Pagsasanay at unawain. Ngunit ikaw, napunta ka pa rin upang maunawaan ito. Nilabag mo ang aral ng mga ninuno. Ngayon ay aalisin ko ang iyong paglilinang at ipapatupad ang mga alituntunin ng pamilya sa kanya. Bukod dito, sasabihin ko itong muli ngayon sa harap ng altar ng pamilya Ji, ang Yin Yang Thunder Method ay walang mas mababang bahagi, tanging ang itaas na bahagi. Ito ay isang hindi kumpletong kasanayan, isang ipinagbabawal na pamamaraan na mahigpit na ipinagbabawal ng mga ninuno sa pagsasanay. Malinaw na sinabi ng mga ninuno, ang Yin Yang Thunder Method ay hindi dapat isagawa. Ngayon parang pumasok ka na sa daan ng kasamaan, ikaw. Damn it, tell me, ikinalat mo ba ang Yin Yang Thunder Method? Sa sandaling ito, tinitigan ni Ji Wumang si Ji Wuxian na may pulang mata. Ang Yin Yang Thunder Method na ipinasa ng mga ninuno ng pamilya Ji ay isang hindi kumpletong paraan. Kung magsasanay ka ng hindi kumpletong pamamaraan, ito ay magiging lubhang masama at tiyak na haantong sa landas ng kasamaan. Ito ay palaging bawal sa pamilya Ji, ngunit noong bata pa si Ji Wuxian, siya ay isang henyo at mayabang. Siya ang tanging kandidato para sa patriarch ng henerasyong iyon ng pamilyang Ji. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Yin Yang Thunder Method, lihim niyang naintindihan ito. Nang maglaon, natuklasan siya ng ninuno noong panahong iyon, na direktang nag-alis kay Ji Wuxian ng kwalifikasyon ng patriarch at pinatalsik siya mula sa orthodox lineage ng pamilya Ji. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkaraan ng napakaraming taon, hindi lamang siya tumigil, ngunit tila pinag-aralan din niya ang Yin Yang Thunder Method ng malalim, at hindi naniniwala na ang Yin Yang Thunder Method ay mayroon lamang sa itaas na bahagi, kundi pati na rin sa ibabang bahagi. Ngayon siya ay dumating para sa ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method, at palaging naniniwala na ipinasa ng ninuno ang ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method sa orthodox na patriarch. Tumawa ng malakas si Ji Wuxian. Siya ay orihinal na isang payat na lalaki, at ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa kanyang ligaw na pagtawa, tulad ng isang matandang demonyo. Tumigil ang pagtawa at ngumisi si Ji Wuxian, Ji Wumang, alam mo shit. Hindi mo talaga maintindihan ang misteryo ng Yin Yang Thunder Method. Ito ang pinakamataas na banal na pamamaraan. Para sabihin sa iyo ang totoo, pagkatapos ng 10,000 taon ng pananaliksik, naintindihan ko at nakuha ko ang kumpletong pamamaraan mula dito, at mayroon din akong kaukulang pamamaraan ng paglilinang. Hindi mo ba nararamdaman? Mas maganda ako sa iyo ngayon. Ang ikatlong kapatid na lalaki ay nakamit na ang katayuan ng isang loose immortal heavenly venerable. Ito ang lahat ng aking kredito. Hahaha, ngayon ay aalisin ko na kayo, ang matandang matigas ang ulo, at ako ang mamumuno sa pamilya Ji mula ngayon. Huwag nating pag-usapan kung mayroong ibabang bahagi ng Yin Yang Thunder Method, ngunit kailangan mong ibigay ang Thunder God Stone. Hindi ito pag-aari mo lamang.
Kung hindi mo gagawin, papatayin ko ang lahat ng iyong lahi, walang iiwan na buhay, simula sa iyong pinakamamahal na apo na si Jizek siya, hahaha. 50 metro ang layo ni Yang Yiu mula sa magkabilang panig. Hindi naman siya nagmamadaling kumilos. Matapos marinig ang pag-uusap ni na Ji Wumeng at Ji Wuxian, naintindihan niya talaga ang dahilan ng bagay na iyon. Lumalabas na totoo ang sinabi ni Hanggai Palacio Lingxiang. Si Ji Wuxian ang may kasalanan. Siya ang pumatay ng napakaraming mortal. Ngayon alam na ni Yang Yiu ang gagawin. Ito ay hindi na isang bagay lamang ng pagliligtas sa nakababatang kapatid na babae. Sa sinabi ni Ji Wuxian, maaaring may plano ang mundo ng engkanto. Huminga ng malalim si Yang Yiu at tumpak na nagtanong. Bagamat binigyan siya ni Ji Wuxian ng masamang pakiramdam, talagang hindi niya ito sineryoso. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.